kapuso, ngayon pong araw na ito, ang challenge sa atin ay maghanda tayo ng silog in 5 minutes, okay? Ako, pag gumagawa ko ng silog, ang inuuna ko ay ang egg. Yan. 19 egg. Okay. Shansi. 2 minutes na lang. Okay. Woo, 3 minutes. Nabasag ng konti, pero pwede pa yan. Tapos, eto na, yung ating hotdog. Actually, 2 minutes ka. Kasi kailangan mo lang naman itong initin. Dahil luto na to, di ba? Oh, ha? Luto na ang ating... So, eto na. Ready na ang ating silog. At hot silog. Ganyan. Pero Susan, ayoko ng hotdog at sausage. Ano gusto mo? Ang juicy mo naman. Kung gusto mo pala customized na silog, doon ka na lang kay Zenaida. 25 pesos lang. 25 pesos lang. So, dahil ayaw mo to, ako na lang ang kakain. Okay? Bye. Enjoy eating. Time check. Pasado 1 a.m. na pero may ilang nakatambay pa rin sa kalyeng ito sa Valenzuela City. Bakit kaya? Naantay po pagbukas. Yung Tantan Kaidan po. Mahaba po kasi yung pila pag nagpauli po kayo eh. Pagpatak ng 2 a.m., nagsimula ng humaba ang pila. Lahat sila, isa lang ang craving. Silog! Teka, hapunan pa lang ba ito? Midnight snack o agahan na? Ang 65-year-old na si Zenaida ang may-ari ng Tantan Kainan. Masarap, Tantan Kainan. 25 years siyang namasukan noon bilang hospital clerk sa Saudi Arabia. Napilitan siyang umuwi dahil sa kahilingan ng kanyang ina. May sakit na po talaga nanay ko. Pinilit ko pong makauwi. Mga within 1 month and a half, bumigay din ang nanay ko na wala. Hindi na muling bumalik sa ibang bansa si Zenaida. Ang 2,000 pesos na natira sa kanyang ipon, ginamit niyang panimula sa kanyang karinderya sa harap ng kanilang bahay. Ipinangalan niya ito sa isa sa kanyang apo na si Tantan. Dati po, 20 log. Ngayon, ayaw po nila ng itlog. Sabi, hindi ako makain ng itlog. Sige, kahit ano na lang, di 5-10. Sabi kong gano'n, gaya naging 5-10. Katulong ni Zenaida sa pagtitinda ang kanyang anak. Isang itlog din? Dito na. Si Zenaida ang nagluluto ng lahat ng kanilang paninda. Kabilang na ang kanyang specialty na sinangag na 5 pesos kada takal. Nakauubos daw sila ng 50 kilos na bigas kada araw. Anong sikreto? Sabi ko, di bawang lang. Siyempre, hindi mo naman sasabihin lahat. Puta, kaya lang kako, hindi kami nagtitipid sa gas. Naiiwan to dito ng mahinang apoy. Nagiging crispy po siya. Kagaya niyan, umpisa 5, pas 7 kanin. Babalik pa po yan. 2 pa, ganyan. Ang lahat po ng item ko, gawang bahay. Ako gumagawa ng iba. Yung iba lang ang delivery, pero direct to delivery. Direct to the factory. Abot kaya ang bawat pritong ulam ni Zenaida sa halagang 10 pesos kada isa. Abay, solve na ang gutom mo. Unang-una yung egg, tortang giniling, meatballs, burger patty, fried vegetable, cabbage, chicken nuggets, embutido, Shanghai. Ito po yung cheese dog namin, putlong. Ito po yung red hot dog. Ito po ang maling, salami, ham, sweet ham, meatloaf. Ito po yung baloni, ang tawag ng mga bata, dila, as dila. At ang skinless as langgonisa. Pinili ko rin po talaga yan. Tsaka nahiya ako pag ang pagkain na i-serve ko hindi masarap o hindi taste ng mga bumibili. Sa halagang 25 pesos, meron ka ng hot silog o hotdog, sinangag at itlog. Kung nakakaluwag-luwag ka naman, may overload meal ka na sa halagang 50 pesos. Pwede ka pang magdalawang kanin at 4 na ulam of your choice. Share mo lang. 10 pesos ang bawat isa dito. Patitikim natin sa ating mga kapuso kung pasado ba sa kanila ang lasa nito at pwede na ba sa presyong 10 pesos. Tingnan natin dito sa mga nakatambay dito, ha? Yan ang gusto yung tikman. 10 pesos. Ito po. Yan ay bologna. Sige, kaya tikman mo na. Okay, so solve po. Solve? Solve, yes Sarap ba? Oh, boy! Pasado daw sa kanya yung 10 pesos na bologna. Hello! Ayan! Uy! Total naman, tulog pa yung mga aso. Patikim naman to, oh. Sa 10 piso po? Oo. Pwede na po. Pasado po, makapal. Yan ay lumpiang Shanghai. Sarap naman. Pwede? Wala po sinangag. Mamaya, tupalo.
Nagtaas na ang mga bilihin pero hindi raw nagtaas ng presyo sa Zenaida. Malalim daw ang dahilan kung bakit mura pa rin niyang ibinebenta ang kanilang mga pagkain. Kasi po ako naramdaman ko rin po yung hirap eh. Hindi naman po kami mayaman, hirap din kami. Isang kahod, isang tuka lang din po ako. Malaking ano sa kanila yan, budget meal eh. Diba 15, marami rito 15 matanda. Isang itlog na isang kanin, iinom ng gamot. Okay na sa kanila yun. Minsan daw ay hindi pa pumuputok ang liwanag ay ubos na ang kanilang paninda. Karamihan sa kanyang mga parokyano, mga rider at estudyante. Every morning po dito talaga kami nagbe-breakfast kasi sobrang sulit and hindi na siya sobrang pricey. 20 pesos, ganyan. So 50, sobrang busog ka na po talaga. Super solid po, napakasarap po. Tinake out na lang po namin kasi po sobrang haba ng pila. Malaking pasasalamat po kasi kundi dahil sa kanila, hindi makikilala yung tantan kainan eh. Talagang dinadayo nila eh. Saka sinasabi nila, masarap, legit. Sa 7 taong pagtitinda ni Zenaida, malaki na raw ang naibigay nitong ginhawa sa kanyang pamilya. Napapag-aral ko mga apo ko. Pangalawa, sa bayaran ng mga bill, kailangan yan. Kung wala po yan, paano po kami mabubuhay? Lahat wala. Pag nagkasakit pa kami, may madudukot ako. Kaya malaki talaga na itutulong. 5,000 pesos daw ang malinis na kita ni Zenaida kada araw. Marami pong napupuntahan yon sa anak, sa kapatid, yan sa mga apo. Ang gusto ko lang po talaga yung bigyan ako ng Panginoon pa ng mahabang buhay para makapagtinda ako para matulungan ko pa yung mga apo ko hanggang kaya na nila. Wala na akong inaano sa sarili ko, kuya dahil nandyan naman na lahat kasama ko sila. Masaya naman ako sa tinda ko, kahit mahirap, diba? Kahit nagpupuyat ako, kahit inaantok ako, sa gawain ko sa araw-araw masaya ako. Agahan, tanghalian, hapunan o kahit anumang oras pa yan. Garantisado na patok sa masa ang mga negosyong kainan. Dahil hanggat may gutom, negosyo'y boom na boom!